Wala akong pakialam kung gaano kasakit ang nararamdaman mo. Flora, ang mahalaga ngayon ay ang dangal ng pamilya Valencia. Pirmahan mo ito at panindigan mo ang kasinungalingang pagod siya sa trabaho dahil kung hindi, tinitiyak ko sa iyong sakangkungan kapupulutin. Ang boses ni Doña Amalia ay parang patalim na humihiwa sa malamig na hangin ng pasilyo ng ospital. Walang bakas ng pag-aalala para sa kanyang anak na nasa loob ng emergency room at mas lalong walang puwang para sa awa sa manugang na nakatayo sa kanyang harapan. Sa mahigpit na pagkakahawak ni Flora sa bitbit niyang paper bag, naramdaman niya ang tulis ng karayom na naiwan niya sa tahi ng vest ni Leandro. Kaninang 2:00 ng madaling araw, habang ang buong mundo ay himbing sa pagkakaidlip, matiyagang tinatapos ni Flora ang pag-aayos sa damit na gagamitin sana ng kanyang asawa para sa isang mahalagang pulong bukas. Bawat tahi ay puno ng pagmamahal, bawat hibla ng sinulid ay simbolo ng kanyang suporta sa mga pangarap ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Hindi siya natulog para lamang masiguradong magiging kagalang-galang ang anyo ni Leandro sa harap ng mga kliyente nito. Ngunit ang lahat ng puyat at pagod ay tila naging abo sa isang saglit. Ang vest na kanyang pinagpuyatan ay wala na sa balikat ng kanyang asawa, kundi nakalapirot na lamang sa isang gilid, habang si Leandro ay nakahiga sa kama ng ospital matapos itong isugod mula sa isang mumurahing hotel. Overdose sa gamot na pampagana sa pakikipagtalik. Iyon ang katotohanang sumampal kay Flora. Mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na saktan. Nanunuot ang lamig ng aircon sa manipis niyang balat. Ngunit mas malamig ang pakiramdam na unti-unting lumulukob sa kanyang puso. Ang paligid ay tila naglaho ang kulay, naging abo ang lahat ng kanyang nakikita. Ang amoy ng antiseptic at alak sa ospital ay humahalo sa amoy ng pabango ni Corazon na tila kumapit pa sa mga gamit ni Leandro na dinala ng mga nurse. Naramdaman ni Flora ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapayanig sa kanyang buong pagkatao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong sa langit kung bakit ang 5 taon ng kanyang pananahimik at pagsasakripisyo ay nauwi sa ganitong uri ng pagtataksil. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang lalamunan ay tuyot, parang punong-puno ng bubog na bawat paglunok ay nagdudulot ng hapdi. Napansin niya ang sariling mga kamay. Ang mga kamay na dati ay bihasa sa pagkontrol ng mga komplikadong instrumento sa loob ng cockpit ng eroplano. Ang mga kamay na dati ay matapang na humaharap sa dambuhalang ulap at bagyo. Ngayon, ang mga kamay na iyon ay nanginginig habang hawak ang isang ballpen na iniabot ni Doña Amalia. Isang malakas na sampal ang biglang dapo sa kanyang kaliwang pisngi. Sapat na lakas para mapalingon ang kanyang ulo at magdulot ng init na tila nanggagaling sa impyerno. "Huwag mo akong titigan ng ganyan, Flora. Napakawalang kwenta mong asawa. Kung marunong ka lang mag-alaga at magpaamo sa asawa mo, hindi ka kailanganin ni Leandro na uminom ng kung ano-anong gamot para lang masiyahan sa ibang babae. Ikaw ang nagtulak sa kanya sa panganib na ito, kaya ikaw ang magbabayad ng kahihiyang ito." Tumingin si Flora sa kanyang biyenan. Sa kabila ng hapdi ng kanyang pisngi, mas matindi ang hapdi ng katotohanang kahit kailan ay hindi siya itinuring na pamilya sa bahay na iyon. Siya ay nanatiling isang ulilang kinuha sa kalsada, isang aliping dapat magpasalamat dahil binigyan ng pangalan. Ang bawat patak ng luha na pilit niyang pinipigilan ay tila mga kristal na nababasag sa loob ng kanyang mga mata. Tumingin siya sa pintuan ng ICU.
kung saan naroon ang asawang 5 taon niyang pinagsilbihan. Doon, sa gitna ng ingay ng mga makina at puting dingding, natanto ni Flora ang isang bagay na mas mapait pa sa kamatayan. Ang pag-ibig na kanyang itinanim ay sa lupang baog pala napunta, at ang bawat sakripisyong kanyang ginawa ay hindi kailanman sapat para sa mga taong ang tingin sa kanya ay isang kasangkapan lamang. Naisip niya, hanggang kailan nga ba kayang tiisin ng isang pusong nagmamahal ang paulit-ulit na pagdurog dito? Kung ang langit ay marunong makinig, narinig kaya nito ang pagguho ng mundo ng isang babaeng wala ng ibang hiling kundi ang mahalin at irespeto? Tumalikod si Doña Amalia matapos makuha ang pinirmahang dokumento. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, tila bawat hakbang ay isang pako na ibinabaon sa dangal ni Flora. Naiwan si Flora na nakatayo sa gitna ng malamig na pasilyo, mag-isa, hawak ang paper bag na naglalaman ng vest na hinding-hindi na muling isusuot ng kanyang asawa nang may katapatan. Ang dumi ng kwartong ito, Flora. Katulad mo, mukhang napabayaan na rin ang kaayusan ng bahay na ito simula nang mabalisa ang anak ko. Ang boses ni Doña Amalia ay parang alikabok na pilit na pumapasok sa bawat hininga ni Flora. Nakakasakal at nakakaluha. Isang linggo na ang lumipas simula nang makauwi si Leandro mula sa ospital. Ngunit ang mansyon ng mga Valencia ay hindi naging tahanan para kay Flora. Ito ay naging isang malamig at malawak na kulungan kung saan ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakaalipin. Dahan-dahang pinunasan ni Flora ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang palad habang nakaluhod sa sahig. Tinitiyak na bawat dulo ng mamahaling tiles ay kumikinang. Ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na, at ang kanyang mga daliri ay kulubot na dahil sa matagal na pagkakababad sa tubig at sabon. Ngunit mas masakit ang pamamanhid ng kanyang kalooban. Tila isang anino na lamang siya na gumagalaw sa loob ng bahay, isang multo ng babaeng dati ay may hawak ng manibela ng eroplano at may kontrol sa sarili niyang tadhana. Sa loob ng silid, nakahiga si Leandro sa kama, balot ng mamahaling kumot na tila ba hindi nito itinatago ang bahid ng kanyang kataksilan. Sa halip na humingi ng tawad, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay puno ng pagrereklamo at panunumbat. Flora, nasaan ang gamot ko? Bakit ang tagal mo namang iabot? At itong sabaw, bakit matabang? Gusto mo ba talagang gumaling ako o sadyang pinahihirapan mo ako dahil sa nangyari? Ang iritableng tanong ni Leandro, hindi man lang tinitingnan ang kanyang asawa sa mga mata. Huminto si Flora sa pagpupunas at tumayo ng dahan-dahan. Ang kanyang likod ay humahapdi sa pagod, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, isang maskarang gawa sa porselana na anumang oras ay handang mabasag. Lumapit siya sa gilid ng kama at iniabot ang baso ng tubig. Nakalagay na sa tamang oras ang mga gamot mo, Leandro. Ang sabaw naman ay sumunod sa diet na ibinigay ng doktor. Ang mahinahong sagot ni Flora. Bagaman sa loob niya ay may nagngangalit na bagyo. Huwag mo akong sagutin ng ganyan! Singhal ni Doña Amalia na noon ay pumasok sa silid habang bitbit ang kanyang mamahaling bag. Dapat kang magpasalamat dahil hinayaan ka pa naming manatili rito matapos ang kahihiyang idinulot mo. Utang mo sa amin ang buhay mo, Flora. Isang ulila na walang mapupuntahan, kung hindi dahil sa kabutihang loob ng pamilya Valencia. Ang pagsisilbi mo
sa asawa mo ay maliit na bagay kumpara sa dangal na ibinigay namin sa iyo. Ang salitang utang na loob ay tila isang tanikalang lalong humihigpit sa leeg ni Flora. Gusto niyang isigaw na siya ang nag-alaga sa kumpanya habang nalulunod sa bisyo si Leandro, na siya ang nagsakripisyo ng sariling karera para maging pundasyon ng bahay na ito. Pero bawat subok niyang magsalita, ang alaala ng kanyang amang namayapa at ang pangakong hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang pamilya ang pumipigil sa kanya. Nang lisanin ng mag-ina ang silid, naiwan si Flora sa katahimikan na tila ba may bigat na 1,000 tonelada. Doon, sa isang maliit na sulok ng kusina, habang naghahanda ng susunod na kakainin ni Leandro, naramdaman niya ang isang mainit at kulubot na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Nanay Isabel, ang matandang tagapagsilbi na nakasaksi sa lahat ng kanyang paghihirap. Anak, uminom ka muna ng mainit na tsaa. Kanina ka pa hindi kumakain. Ang bulong ni Nanay Isabel, ang boses ay puno ng pagmamalasakit na matagal nang hindi nararamdaman ni Flora mula sa ibang tao. Hindi sumagot si Flora, ngunit ang paghaplos ni Nanay Isabel sa kanyang likod ay sapat na para sa isang sandali. Ang mga pader na binuo niya sa kanyang puso ay bahagyang gumuho. Ang init ng tasa sa kanyang mga palad ay ang tanging bagay na nagpaparamdam sa kanya na buhay pa siya, na hindi pa siya tuluyang naging bahagi ng mga kagamitan sa mansyong ito. Kinagabihan, habang ang buong bahay ay balot na ng kadiliman at tanging ang tunog lamang ng hanging umiihip sa labas ang naririnig. Naghahanda na si Flora na matulog sa maliit na sofa sa gilid ng kanilang kwarto. Ang lugar na naging tulugan niya simula nang makauwi si Leandro. Habang inaayos niya ang kanyang unan, narinig niya ang mahinang pag-vibrate ng cellphone ni Leandro sa ibabaw ng nightstand. Tulog na si Leandro, ngunit ang liwanag ng screen ay nagpakita ng isang pangalang nagpabilis sa tibok ng puso ni Flora. Corazon. Hindi nakatiis si Flora. Lumapit siya at kinuha ang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binabasa ang mensaheng kadarating lang. Bawat salita ay parang asidong tumutulo sa kanyang kaluluwa. I miss you, love. Don't worry about that boring wife of yours. Soon, the house will be ours and she'll be out on the streets where she belongs. Sweet dreams. Nabitawan ni Flora ang telepono sa ibabaw ng malambot na carpet. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang malakas na hudyat ng digmaan sa loob ng kanyang pandinig. Tumingin siya sa natutulog na asawa, sa mukhang minahal niya ng buong puso, at doon ay naramdaman niya ang isang kakaibang lamig. Hindi na ito ang sakit ng isang sugat. Ito ang lamig ng isang pusong unti-unti nang nagiging bato. Ang bawat silid sa mansyon ng mga Valencia ay may dalang bigat. Ngunit ang opisina ni Leandro ang pinakamabigat sa lahat. Ito ang dambana ng kanyang mga kasinungalingan. Isang lugar na bihirang pasukin ni Flora. Hindi dahil sa bawal, kundi dahil sa lamig na nanunuot sa kanyang mga buto tuwing naroon siya. Ngunit sa umagang ito, habang si Leandro ay nasa banyo at si Doña Amalia ay abala sa kanyang mga alahas, pumasok si Flora bitbit ang mga gamit sa paglilinis. Ang sikat ng araw na dumadaan sa bintana ay nagpapakita ng bilyon-bilyong alikabok na sumasayaw sa hangin. Tila mga maliliit na saksi sa mga lihim na nakatago sa loob ng silid na ito. Habang pinupunasan ni Flora ang ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany, napansin niya ang isang bahagyang nakabukas na drawer. Hindi ito ang karaniwang ayos ng gamit ni Leandro
na laging maingat sa kanyang mga papel. Dahan-dahang hinila ni Flora ang drawer. Ang tunog ng kahoy na kumakaskas sa isa pang kahoy ay tila isang babala sa kanyang pandinig. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang resibo at folder, ay may isang makapal na sobrang kulay kape. May nakatatak na final notice sa pulang tinta na tila isang bukas na sugat na nagdurugo sa gitna ng mga dokumento. Nang buksan niya ang sobre, ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy. Ito ay mga abiso ng hindi nababayarang buwis para sa bahay sa Bulacan. Ang bahay na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang bago sila pumanaw sa isang aksidente. Ang bahay na iyon ang kanyang tanging ugnayan sa kanyang nakaraan. Ang kaisa-isang lugar kung saan naramdaman niyang siya ay tunay na minahal. Bakit hindi ito nabayaran? Ang bulong ni Flora sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkalito. 5 taon na ang nakalipas nang ipagkatiwala niya kay Leandro ang pangangasiwa sa mga dokumento ng bahay dahil mas bihasa ito sa batas at negosyo. Hindi pa siya nakakabawi sa gulat nang marinig niya ang pagpihit ng doorknob. Mabilis niyang itinago ang sobre sa ilalim ng kanyang basahan. Ngunit huli na, para itago ang pamumutla ng kanyang mukha. Pumasok si Leandro. Maayos na ang bihis, ngunit bakas pa rin ang panghihina sa kanyang mga mata. "Anong ginagawa mo rito, Flora? Sabi ko naman sa'yo, si Nanay Sabel na ang maglilinis ng opisina ko." Ang malamig na sabi ni Leandro. Ang kanyang tinig ay puno ng paghihinala. Tumingin si Flora sa kanyang asawa. Pilit na hinahanap ang lalaking pinangakuan niya ng katapatan sa harap ng altar. "Leandro, may nakita akong mga abiso ng buwis. Bakit nanganganib na maremata ang bahay ng mga magulang ko? Akala ko ba ay maayos ang lahat?" Sandaling natigilan si Leandro, ngunit mabilis na napalitan ang pagkagulat ng isang mapang-uyam na ngiti. Lumapit siya kay Flora at hinawakan ang braso nito ng mahigpit, sapat na para makaramdam si Flora ng kirot. "Business is hard, Flora. Masyado kang emosyonal sa isang lumang bahay na wala namang pakinabang. Ginamit ko ang pondo para sa isang investment na mas malaki ang balik. Huwag mo na itong intindihin. Hindi mo naman maiintindihan ang takbo ng kumpanya." Ang pagtataboy ni Leandro, ang boses ay puno ng gaslighting na tila ba si Flora ang may kasalanan dahil nagtanong siya. "Pero Leandro, bahay iyon ni Papa. Iyon na lang ang natitira sa akin." Ang pagsusumamo ni Flora. Ang mga luha ay unti-unti nang namumuo sa kanyang mga mata. "Tumigil ka na. Napaka-ingrata mo talaga. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng pamilya ko para sa iyo, isang lumang bahay lang, ay nagkakaganyan ka na? Umalis ka na rito at tapusin mo ang mga gawaing bahay." Ang bulyaw ni Leandro bago ito lumabas ng silid. Ang malakas na pagsara ng pinto ay tila isang sampal sa pagkatao ni Flora. Naiwan si Flora na nakatayo. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit at pait. Hindi siya umalis. Sa halip, lalong nag-alab ang kanyang kagustuhang malaman ang katotohanan. Alam niyang may mas malalim pa itong itinatago. Muli siyang naghalughog. Sa pagkakataong ito ay mas mabilis at mas desperado. Sa likod ng isang makapal na libro ng batas, nakatago ang isang asul na folder. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang dokumento ng pagkakasangla ng kanyang lupain sa Bulacan para sa isang loan na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang petsa ay noong nakaraang taon lamang, ngunit hindi ang halaga ng pera ang nagpatigil sa mundo ni Flora. Ang kanyang mga mata ay nakofocus sa ibaba ng pahina.
sa itaas ng kanyang nakalimbag na pangalan. Doon, nakasulat ang isang pirma na kamukhang kamukha ng kanyang sulat kamay. Isang perpektong panggagaya. Ngunit alam niyang hindi siya ang humawak ng bolpeng iyon. Ang bawat kurba ng titik, ang bawat dulo ng panulat, ay tila isang matalim na kutsilyo na itinusok sa kanyang likuran. Ang kanyang sariling asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang pangalan, ay ninakawan siya ng kanyang huling pag-aari gamit ang isang pekeng pirma. Sa katahimikan ng opisina, narinig ni Flora ang sarili niyang paghinga. Mabilis, mababaw, at puno ng hapdi. Ang bawat patak ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay tila naging kasing bigat ng tingga. Doon, sa harap ng ebidensya ng pinakamalaking pagtataksil, naramdaman ni Flora ang isang bagay na hindi pa niya kailanman naramdaman noon. Hindi ito luha. Hindi ito pait. Ito ay ang dahan-dahang pagkabuhay ng isang apoy sa gitna ng kanyang nanlalamig na puso. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humigpit sa papel, hanggang sa malapirot ang gilid nito. Sa labas ng bintana, ang langit ay nagsisimula ng magdilim. Tila nakikiramay sa bagyong nagsisimulang mabuo sa loob ng kaluluwa ng isang babaeng itinuring nilang walang laban. Akala ninyo ay pinutol na ninyo ang aking mga pakpak, ngunit nakalimutan ninyong ang agila ay hindi natututong lumakad lamang. Siya ay ipinanganak para sa langit. Ang bulong na ito ni Flora ay hindi naririnig ng sinuman, ngunit umaaling-awngaw ito sa bawat sulok ng kanyang kaisipan habang nakaluhod siya sa ilalim ng kama. Pilit na inaabot ang isang lumang maleta na matagal na niyang itinago sa pinakamadilim na bahagi ng silid. Ang kanyang mga daliri ay nababalutan ng alikabok at ang bawat galaw niya ay maingat. Tinitiyak na walang anumang ingay ang makakarating sa pandinig ni Leandro na noon ay abala sa pakikipag-usap sa telepono sa kabilang silid. Nang sa wakas ay mahila niya ang maleta, ang amoy ng luma at tila amoy ng jet fuel ay biglang sumalubong sa kanya. Ito ang amoy ng kanyang dating buhay. Ito ang amoy ng kalayaan. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper. Ang bawat paggalaw nito ay tila isang tibok ng puso na puno ng kaba at pananabik. Sa loob, nakahiga ang kanyang mga lumang flight manuals, mga chart ng nabigasyon, at ang kanyang itim na logbook na puno ng mga oras na ginugol niya sa itaas ng mga ulap. Ang mga pahina ay medyo madilaw na, ngunit para kay Flora, ang mga ito ay mas mahalaga pa sa anumang hiyas na suot ni Doña Amalia. Kinuha niya ang isa sa mga libro, ang Advanced Flight Maneuvers. Habang hinahaplos niya ang cover nito, tila bumalik sa kanyang gunita ang boses ng kanyang ama, si Captain Macapagal. Flora, ang langit ay hindi nagsisinungaling. Kung alam mo kung paano makinig sa hangin, hindi ka kailanman maliligaw. Naramdaman ni Flora ang isang mainit na luhang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi luhang galing sa pait, kundi luhang galing sa pangungulila sa sarili niyang pagkatao. Sa loob ng 5 taon, naging anino siya ng pamilya Valencia. Nakalimutan niyang siya ay isang lisensyadong piloto, isang babaeng kayang magpaamo ng dambuhalang bakal sa gitna ng unos. Isinuot niya ang pakpak sa kanyang dibdib, kahit na nakasuot lamang siya ng lumang duster. Sa harap ng salamin, sa gitna ng dilim, hindi na ang yaya o ang aping asawa ang nakita niya. Ang nakita niya ay si Captain Flora Macapagal, handang lumipad muli. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag ng mabibigat na hakbang sa pasilyo.
Ang tunog ng mamahaling tsinelas ni Doña Amalia ay papalapit sa kanyang pinto. Mabilis na hinubad ni Flora ang pakpak at isinilid ito sa kanyang bulsa, kasabay ng mabilis na pagsipa sa maleta pabalik sa ilalim ng kama. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mabilis siyang kumuha ng isang basahan at nagkunwaring nagpupunas ng alikabok sa ibabaw ng cabinet. Bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Doña Amalia. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang tinitingnan ang paligid ng silid. Bakit hindi ka pa natutulog? At anong ginagawa mo sa madilim na ito? Ang matalim na tanong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila naghahanap ng anumang pagkakamali. Inaayos ko lang po ang mga gamit ni Leandro para bukas, Mama. Ang mahinang sagot ni Flora. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Lumapit si Doña Amalia sa kama at biglang huminto. Tumingin siya sa sahig, sa mismong lugar kung saan bahagyang nakalabas ang dulo ng lumang maleta ni Flora. Ang kaba ni Flora ay umabot na sa kanyang lalamunan. Parang tumigil ang oras nang dahan-dahang yumuko ang matanda para tingnan kung ano ang nakatago doon. Ano ito, Flora? Bakit may maruming basurang nakatago sa ilalim ng kama ng anak ko? Ang boses ni Doña Amalia ay puno ng panunuya habang inaabot ang hawakan ng maleta. Nanigas si Flora sa kanyang kinatatayuan. Kung malalaman ng matanda na nagpaplano siyang bumalik sa paglipad, tiyak na gagawa ito ng paraan para tuluyan siyang sirain. Ang kanyang mga daliri sa loob ng bulsa ay mahigpit na humawak sa kanyang pilot wings. Ang tanging sandata at pag-asa na natitira sa kanya. Itapon mo ang basurang ito, Flora. Huwag mong dudumihan ang kwarto ng anak ko ng mga lumang gamit na kasing baho ng pinanggalingan mo. Ang boses ni Doña Amalia ay puno ng puot habang tinitingnan ang dulo ng maleta. Ngunit bago pa nito tuluyang mahila ang lihim ni Flora, mabilis na kumilos ang kamay ni Flora. Lumuhod siya sa harap ng matanda, isang kilos ng pagpapakumbaba na madalas niyang gamitin bilang pananggalang. Pasensya na po, Mama. Mga lumang damit ko lang po ito na balak ko sanang ipamigay sa charity. Ilalabas ko na po ito bukas na bukas din. Ang malumanay na sagot ni Flora, kahit na ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Isang singhal lamang ang itinugon ng matanda bago ito lumabas. Iniwan ang isang utos na tila isang mabigat na parusa. Mag-ayos ka. May mahalagang panauhin tayo para sa hapunan. Siguraduhin mong masarap ang lulutuin mo. Dahil ang hapunan na ito ang magdedetermina sa kinabukasan ng kumpanya ni Leandro. Pagdating ng gabi, ang dining room ng mansyon ay kuminang sa liwanag ng mga kristal na chandelier. Ang bawat plato ay ginto ang gilid at ang mga kubyertos ay nakahanay ng perpekto. Ngunit para kay Flora, ang lamesang ito ay hindi lugar ng pagsasalusalo, kundi isang entablado ng kanyang kahihiyan. Nakasubaybay lamang siya sa gilid, suot ang kanyang simpleng damit, habang nagsisilbi ng pagkain. Doon niya nakita ang panauhing tinutukoy ni Doña Amalia. Si Corazon, dumating ang babae na suot ang isang mamahaling pulang damit na tila ba siya ang reyna ng tahanan. Ang kanyang boses ay malanding umaalingaw-ngaw sa silid habang nakikipagtawanan kay Leandro at Doña Amalia. Ang bawat sulyap ni Corazon kay Flora ay puno ng pangungutya. Tila ba sinasabi nito na ang bawat sulok ng bahay na ito ay unti-unti na niyang nasasakop. The adobo is a bit salty, don't you think, Leandro?
Ang sabi ni Corazon habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang tinidor. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Flora na noon ay nagbubuhos ng tubig sa baso. Hindi lang yata ang pagkain ang matabang dito, Corazon. Pati ang nagsisilbi ay tila nawawalan na ng sigla. Ang dagdag ni Doña Amalia sabay tawa ng mapait. Hindi kumibo si Flora. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling matatag habang hawak ang pitsel. Ngunit sa loob niya, ang bawat salitang binitawan nila ay parang mga tinik na bumaon sa kanyang lalamunan. Nakita niya kung paano hinawakan ni Leandro ang kamay ni Corazon sa ilalim ng lamesa. Isang kilos na akala nila ay hindi niya mapapansin. By the way, Leandro, panimula ni Corazon, ang kanyang boses ay naging seryoso ngunit may halong tamis. Kailangan na nating tapusin ang transaksyon para sa bagong logistics hub. We need more liquid capital para ma-secure ang deal sa Singapore. Tumikhim si Leandro. Ang kanyang mga mata ay mabilis na bumaling kay Flora bago muling tumingin sa kanyang pagkain. Don't worry, love. Everything is under control. Flora and I have already discussed about the property in Bulacan. Nabitawan ni Flora ang pitsel sa ibabaw ng lamesa. Hindi ito bumagsak, ngunit ang malakas na tunog ng pagtama ng kristal sa kahoy ay nagpatigil sa lahat ng usapan. Ang tubig ay bahagyang tumapon sa tablecloth, tila isang luhang hindi mapigilan. Disgust? Ang ulit ni Flora. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin na hindi nila inaasahan. Kailan natin napag-usapan na ibebenta ang bahay ng mga magulang ko para sa negosyo ninyo? Tumayo si Leandro. Ang kanyang muka ay biglang namula sa galit dahil sa pagkapahiya sa harap ni Corazon. Flora, huwag mo kaming hiyain dito. Isang lumang bahay lang yon. Mas mahalaga ang hinaharap ng kumpanya kaysa sa mga alaala mong wala namang idinudulot na pera. Pero Leandro, doon ako lumaki. Iyon na lang ang natitira sa akin mula kay Papa. Ang pagsusumamo ni Flora, ang kanyang tinig ay nanginginig sa sakit. Enough! Sigaw ni Doña Amalia. Ang kanyang palad ay malakas na tumama sa lamesa. Ang lahat ng ari-arian ng asawa mo ay ari-arian ng pamilya Valencia. At dahil wala ka namang ambag sa pamilyang ito, kundi ang maging palamuti at yaya, wala kang karapatang magreklamo. Inanunsyo na ni Leandro ang pagbebenta. Bukas na bukas din, pipirmahan mo ang huling dokumento. Tumingin si Flora kay Corazon. Nakita niya ang isang mapaglarong ngiti sa mga labi nito. Isang ngiti ng tagumpay. Napagtanto ni Flora na ang investment na tinutukoy nila ay ang unti-unting paglipat ng kanyang sariling pamana sa mga kamay ng babaeng sumira sa kanyang marriage. You should listen to your husband, Flora. It's for the best. Ang malambing na sabi ni Corazon. Ang bawat salita ay parang lason na ibinubuhos sa sugat ni Flora. Tumalikod si Flora at dahan-dahang lumakad patungo sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig niya ang huling hirit ni Leandro na tuluyang nagpaguho sa kanyang natitirang pag-asa. Ihanda mo na ang mga gamit mo sa bahay na yon, Flora. Dahil sa katapusan ng linggo, kailangan na itong mabakante para sa mga bagong may-ari. Napatigil si Flora sa pintuan ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa kanyang duster. Sa dilim ng pasilyo, naramdaman niya ang malamig na haplos ng pilot wings sa kanyang bulsa. Doon, sa gitna ng kanyang pagkakaapi, isang tanong ang bumalatay sa kanyang isipan.
Hanggang kailan mo hahayaang nakatapak ang kanilang mga paa sa iyong dangal bago mo gamitin ang iyong mga pakpak? Ibigay mo sa akin ang ballpen, Flora. Pirmahan mo ang huling pahina at tapusin na natin ang usapang ito. Ang boses ni Leandro ay malamig pa sa simoy ng gabi habang inilalatag niya ang huling dokumento sa ibabaw ng lamesa sa kanilang kwarto. Ang bawat salita niya ay tila utos ng isang hari sa kanyang alipin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kinuha ni Flora ang ballpen. Sa halip, inilabas niya mula sa bulsa ng kanyang duster ang asul na folder na nakuha niya mula sa opisina ni Leandro. Inilapag ni Flora ang folder sa ibabaw ng dokumento ng asawa. Ang tunog ng papel na tumama sa lamesa ay naging hudyat ng isang tahimik na pagsabog. Leandro, nakita ko na ang pirma ko sa mga dokumento ng gakungkona ng comment ang pagkakasangla sa Bulacan. Ang simula ni Flora, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo at matatag, ang boses ng isang pilotong nagre-report ng isang kritikal na mechanical failure. Hindi ko yon pinirmahan. Sino ang gumawa noon? Ikaw ba? O ang kabit mo? Sandaling natigilan si Leandro. Ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang kulay, mula sa pamumutla hanggang sa mabilis na pagpula dahil sa galit. Hindi siya humingi ng tawad. Sa halip, hinablot niya ang folder at marahas itong itinapon sa sahig. At ano naman ngayon kung ginaya ko ang pirma mo? Ang pasigaw na tanong ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa poot. Lahat ng meron ka, Flora, ay utang mo sa akin. Ang bahay na yon ay nabubulok lang. Ginamit ko lang ang halaga nito para sa isang bagay na mas makabuluhan. Huwag mo akong tanungin na parang kriminal ako dahil ikaw ang pabigat sa pamilyang ito. Pabigat? Ang mahinang ulit ni Flora. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. 5 taon akong nanahimik habang nilulustay mo ang pera natin sa mga bisyo mo. 5 taon akong nagsilbi sa nanay mo na parang katulong. At ngayon, nanakawan mo pa ako? Humakbang si Leandro palapit kay Flora hanggang sa magdikit ang kanilang mga dibdib. Nararamdaman ni Flora ang init ng galit na nanggagaling sa asawa, ngunit hindi siya umatras. Ang takot na dati ay nagpapakulong sa kanya ay tila naglaho na, pinalitan ng isang malamig na determinasyon. Makinig ka sa akin, Flora. Ang bulong ni Leandro, ang bawat salita ay puno ng lason. Iniwan mo ang langit 5 taon na ang nakalilipas. Ngayon, isa ka na lang basurang walang pinag-aralan at walang silbi. Kung wala ang pangalan ng mga Valencia, pulubi ka lang sa kalsada. You are a reject. Isang talunang piloto na naging labandera. Iyon lang ang halaga mo. Sa bawat salitang binitawan ni Leandro, naramdaman ni Flora ang huling hibla ng kanyang pasensya na tuluyang naputol. Ngunit hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Sa halip, isang nakakapangilabot na katahimikan ang bumalot sa kanya. Ito ang katahimikan ng isang dambuhalang makina bago ito tuluyang huminto o bago ito muling sumiklab. Tumingin si Flora sa mga mata ni Leandro. Ang kanyang paningin ay kasing talim ng kidlat. Sa loob ng kanyang isipan, nakikita na niya ang checklist ng kanyang pag-alis. Ang bawat insulto ni Leandro ay naging gasolina para sa kanyang muling paglipad. Basura pala ako sa paningin mo, Leandro? Ang mahinang tanong ni Flora, ang kanyang boses ay tila isang kumpas ng kamatayan para sa kanilang pagsasama. Higit pa sa basura. Ang huling hirit ni Leandro bago siya lumabas ng kwarto at marahas na isara ang pinto.
na tila ba ang tunog ng pagkandado nito ay sapat na para pigilan ang paglisan ni Flora. Naiwan si Flora sa gitna ng silid. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder mula sa sahig. Hindi na siya nag-atubili. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone na itinago niya sa loob ng isang unan at nagsimulang kumuha ng litrato ng bawat dokumento. Ang pekeng pirma, ang mga bank statement, at ang mga mensahe ni Corazon. Ang bawat siyot, click ng kamera ng cellphone ay tila isang hakbang palayo sa impyernong ito. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang uri ng kapayapaan na nakakatakot tingnan. Binalingan niya ang salamin. Hindi na niya nakita ang aping asawa. Nakita niya ang isang babaeng handa ng isakripisyo ang lahat para sa kanyang kalayaan. Isang babaeng alam na ang susunod na coordinate ng kanyang paglalakbay. Kung basura ako sa paningin mo, Leandro, ang bulong ni Flora habang maingat na inililigpit ang kanyang mga tunay na dokumento sa loob ng kanyang duster, sisiguraduhin kong wala kang mapupulutan kapag gumuho na ang mundong binuo mo sa ibabaw ng aking mga luha. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana ng kanilang kwarto. Ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa kanyang mukha, tila isang paanyaya mula sa langit na matagal na niyang kinalimutan. Sa labas, ang kadiliman ay tila isang malawak na runway na naghihintay sa kanyang pagtakbo. Ang bawat dahan-dahang paghakbang ni Flora sa madilim na pasilyo ng mansyon ay tila isang pagbilang sa mga taon na ninakaw sa kanya ng pamilya Valencia. Hawak niya ang isang maliit na bag. Hindi ito naglalaman ng mga mamahaling alahas na ibinigay ni Leandro o ng mga damit na binili para lamang maging kagalang-galang siyang tingnan sa harap ng ibang tao. Ang bitbit niya ay ang kanyang mga dokumento, ang kanyang pilot wings, at ang katotohanang hinding-hindi na siya muling magpapagapi. Tumigil siya sa tapat ng kama kung saan mahimbing na natutulog si Leandro. Ang hilik nito ay tila isang mapang-uyam na paalala ng kawalan nito ng pakialam. Inilapag ni Flora ang isang puting sobre sa ibabaw ng nightstand. Sa loob nito ay ang nilagdaan niyang unilateral divorce papers na inihanda ni Leandro para sa kanya noon. Wala siyang hininging kahit anong pera, kahit anong ari-arian. Pinirmahan niya ang dokumentong nagsasabing aalis siya nang walang anumang kukuhaing yaman mula sa mga Valencia. Para kay Flora, ang kalayaan ay hindi nabibili ng piso. Ito ay binabayaran ng tapang. Bago siya tuluyang lumabas ng silid, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa lalaking minsan niyang itinuring na langit, ngunit naging impyerno pala ng kanyang buhay. Walang luha sa mga mata ni Flora. Ang mga mata niya ay kasing linaw na, nang abot tanaw sa isang maaliwalas na umaga. Sa baba, sa may pintuan ng kusina, naghihintay ang isang anino. Napatigil si Flora nang makilala niya si Nanay Isabel. Ang matanda ay nakabalot ng isang manipis na shawl at may hawak na maliit na balutan ng pagkain. Aalis ka na ba talaga, anak? Ang mahinang tanong ni Nanay Isabel. Ang boses ay basag sa lungkot. Tumango si Flora at lumapit sa matanda. Kinuha niya ang mga kamay nito at dinala sa kanyang noo. Isang huling pagmamano sa tanging tao na nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal sa loob ng bahay na iyon. Kailangan ko na pong bawiin ang sarili ko, Nanay Isabel. Hindi po ako mabubuhay sa mundong unti-unti akong pinapatay. Ito, dalhin mo.
sabi ni Nanay Isabel sabay abot ng maliit na balutan. Ilang pirasong pandesal at ang kaunting ipon ko. Huwag kang tumanggi, Flora. Kailangan mo ito sa iyong paglalakbay. Mag-iingat ka, Captain. Ang salitang Captain ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat himaymay ng kalamnan ni Flora. Niyakap niya ng mahigpit ang matanda bago siya tuluyang lumabas sa pintuan ng kusina. Ang hangin sa labas ay malamig at may dalang amoy ng paparating na ulan. Sa bawat hakbang niya palayo sa mansyon, tila may mga mabibigat na kadena na nalalaglag mula sa kanyang katawan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang martsya ng tagumpay. Hindi siya lumingon hanggang sa marating niya ang kanto kung saan naghihintay ang isang taxi na tinawagan niya kanina. Pagsakay niya sa taxi, tumingin siya sa bintana. Ang mansyon ng mga Valencia ay unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Ang mga ilaw nito ay tila mga nanlalabong alaala ng isang masamang panaginip. Alam niyang sa mga oras na ito, iniisip ni Leandro at Doña Amalia na nagwagi sila dahil napaalis nila siya nang walang kahit na ano. Ngunit ang hindi nila alam, iniwan ni Flora ang lahat ng material na bagay dahil ang pinakamahalagang kinuha niya ay ang kanyang kinabukasan. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver habang tinitingnan siya sa rearview mirror. Huminga ng malalim si Flora. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa hawakan ng kanyang bag na naglalaman ng ebidensya ng katiwalian ni Leandro. Tumingin siya sa malayo, doon sa dulo ng kalsada, kung saan nagsisimula ng sumilip ang unang sinag ng bukang liwayway. Isa paliparan po. Ang sagot ni Flora, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pag-asa. Doon po tayo sa lugar kung saan malawak ang langit. Habang tumatakbo ang taxi, naramdaman ni Flora ang bawat patak ng ulan sa bintana. Ang bawat luhang pilit niyang pinigilan sa loob ng 5 taon ay tila sumasabay na sa ulan sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagdurusa. Ito ay luha ng paglilinis. Ang bagyo ay tapos na para sa kanya. Ang susunod na kabanata ay ang muling paglipad sa ibabaw ng mga ulap na kailanman ay hindi na magagawang abutin ng mga taong nanakit sa kanya. Hindi kailanman tinatanong ng langit kung gaano karaming luha ang ibinuhos mo bago ka muling nakalipad. Ang tanging mahalaga sa itaas ng mga ulap ay ang tatag ng iyong loob at ang linaw ng iyong paningin. 3 taon na ang lumipas, ngunit ang bawat salitang iyon na madalas sabihin ng kanyang ama ay nananatiling nakaukit sa puso ni Flora. Sa loob ng maliit ngunit napakalinis na apartment sa Pasay, hindi na amoy ng antiseptic o amoy ng luma at mapanghusgang mansyon ang sumasalubong sa kanyang umaga. Ang amoy ng sariwang kape at ang malamig na simoy ng madaling araw ang kanyang kasama habang maingat niyang isinusuot ang kanyang puting uniforme. Tumingin si Flora sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang nanunuyo at laging nakayukong asawa ni Leandro Valencia. Ang kanyang mga mata ay may kislap na ng determinasyon at ang kanyang tindig ay tuwid na tila isang haligi ng katatagan. Ang 3 taon ng puspusang pagsasanay, ang mga gabing walang tulog sa pag-aaral ng mga bagong flight systems, at ang paulit-ulit na pagpapatunay sa kanyang sarili sa gitna ng mundong pinamumunuan ng mga lalaki ay nagbunga na. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Maraming beses siyang tinanggihan dahil sa 5 taon niyang pagkawala sa serbisyo. May mga pagkakataong ang tanging laman ng kanyang sikmura ay ang pandesal na ibinigay ni Nanay Isabel noon.
Ngunit sa bawat hindi na natatanggap niya, ang naririnig niya sa kanyang isipan ay ang boses ni Leandro na tinatawag siyang basura. At ang boses na yon, sa halip na maging lason, ay naging gasolina para lalo niyang pagbutihin ang kanyang paglipad. Hinawakan ni Flora ang kanyang epaulets, ang apat na gintong guhit sa kanyang balikat na sumisimbolo sa kanyang ranggo bilang isang captain. Sa bawat haplos niya sa tela, naaalala niya ang bawat patak ng pawis at bawat sakripisyo. Ito ang kanyang tunay na veil ng kasal, ang sumpa sa kanyang propesyon at sa kanyang sarili. Sa loob ng cockpit ng dambuhalang Airbus A330, ang tunog ng mga makina na dahan-dahang gumigising ay tila isang malakas at matatag na bulong ng kalayaan. Habang tinitingnan niya ang mga kumukutitap na ilaw sa control panel, naramdaman ni Flora ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Dito, sa taas na 30,000 talampakan, walang boses ni Doña Amalia na humuhusga sa kanyang pagkatao. Dito, ang tanging batas na sinusunod ay ang batas ng physics at ang kanyang kasanayan bilang isang piloto. Good morning, Captain Macapagal. Weather report is clear for our flight to Singapore, but there's a developing low-pressure area near the West Philippine Sea. Ang boses ni First Officer Paulo, ang kanyang batang co-pilot na puno ng paghanga sa kanya. Copy that, Paulo. We'll monitor it closely. Safety is our priority. Ang sagot ni Flora. Ang kanyang boses ay puno ng autoridad na hinubog ng karanasan at sakit. Habang hinihintay ang signal para sa take-off, kinuha ni Flora ang isang maliit na tablet para tingnan ang listahan ng mga pasahero sa business class. Isang mabilis na pag-scan lamang ang kanyang ginawa, ngunit biglang tumigil ang kanyang mundo nang mahagip ng kanyang mga mata ang tatlong pangalan na hinding-hindi niya malilimutan. Leandro Valencia, Corazon Evangelista. Doña Amalia Valencia. Ang kanyang kamay na nakahawak sa tablet ay bahagyang nanigas. Ang hangin sa loob ng cockpit ay tila biglang kumonti. Ang nakaraan na akala niya ay tuluyan na niyang naiwan sa lupa ay tila humahabol sa kanya hanggang sa langit. Pagkatapos ng 3 taon, muling magtatagpo ang kanilang mga landas sa loob ng sasakyang siya ang may ganap na kontrol. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Flora. Hindi siya natatakot. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang daloy ng adrenaline sa kanyang mga ugat. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbabalik ng mga utang. Ang mga taong nagtanggal ng kanyang mga pakpak ay sila mismong sasakay sa eroplanong siya ang magliligtas o magpapabagsak sa kanilang mga natitirang dangal. Captain, we are cleared for takeoff. Ang boses mula sa control tower ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Huminga ng malalim si Flora. Itinulak niya ang thrust levers at ang dambuhalang eroplano ay nagsimulang bumilis sa runway. Habang tumataas ang nguso ng eroplano patungo sa asul na kalangitan, naramdaman ni Flora ang bigat ng gravity na tila humihila sa kanya pababa. Ngunit ang lakas ng kanyang mga pakpak ay mas matindi. Lilipad siya. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang makikita ng mga taong nanakit sa kanya kung gaano kalawak ang langit na ipinagkait nila sa kanya noon. Sa loob ng marangyang business class cabin, ang bawat galaw ni Doña Amalia ay puno ng pagmamayabang. Kahit na matanda na at may bitbit na tungkod na pilak, ang kanyang paningin sa mga flight attendant ay tila sa mga aliping binabayaran niya sa kanyang mansyon. Sa tabi niya, si Leandro at Corazon ay tila mga hari at reyna ng kanilang sariling mundo.
Suot ang mga damit na gawa sa seda na binayaran ng perang ninakaw mula sa pawis at luha ng iba. Miss, ang kape ko ay masyadong matabang. Hindi ba kayo marunong sumunod sa simpleng instruction? Ang mataray na reklamo ni Corazon habang iwinawagayway ang kanyang mga daliring puno ng dambuhalang brilyante. Pasensya na po, ma'am. Papalitan po namin agad. Ang mahinahon at propesyonal na sagot ng flight attendant. Bagaman bakas ang pagkapahiya sa kanyang muka. Habang nangyayari ito, sa loob ng cockpit, nakatingin si Flora sa flight manifest. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang isipan ay tila isang malawak na dagat na puno ng mga alaala. Alam niyang ang 3 taon ng pag-angat ng kumpanya ni Leandro ay hindi bunga ng pagsisikap, kundi ng mga ilegal na transaksyon at pag-iwas sa buwis. Ang mismong mga ebidensyang maingat niyang tinipon at ipinadala na sa mga awtoridad bago pa siya sumampa sa eroplanong ito. Leandro, sigurado ka bang magiging maayos ang lahat sa Singapore? Ang mahinang tanong ni Corazon. Ang kanyang boses ay may halong kaba sa kabila ng kanyang pagkukunwari. Ang mga dokumentong pinirmahan natin, baka may makapansin. Huwag kang mag-alala, love. Ang kampanteng sagot ni Leandro habang nilalagok ang kanyang wine. Ang lahat ng bakas ay nabura na natin. Wala nang makakahabol sa atin, lalo na ang dating asawa kong sigurado akong naghihirap na ngayon sa kung saang sulok ng Maynila. Narinig ni Flora ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng kanyang intercom system nang hindi sinasadyang mabuksan ang komunikasyon sa cabin. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang katapusan. Ang mga taong ito ay nananatiling bulag sa katotohanang ang bawat pag-akyat ay may kasunod na pagbaba. Ang pinakamahirap na bahagi ng paglipad ay hindi ang pag-angat patungo sa itaas, kundi ang muling pagharap sa mga taong pilit kang ibinaon sa lupa noong wala ka pang kakayahang lumaban. 1 oras bago ang nakatakdang paglipad, nakatayo si Flora sa likod ng malaking salamin ng Terminal 2 ng paliparan. Mula sa kanyang kinaroroonan, tanaw niya ang VIP lounge, kung saan namamalagi ang mga pasaherong handang magbayad ng malaking halaga para sa pansamantalang ginhawa. Doon, sa gitna ng mga mamahaling sofa at libreng alak, ay ang 3 taong naging dahilan ng kanyang 5 taong pagdurusa. Mula sa malayo, kitang-kita ni Flora ang pagbabago kay Leandro. Mas lalo itong naging magarbo. Bawat galaw ay tila nagpapahiwatig ng yaman na alam ni Flora na galing sa pandaraya. Si Corazon naman ay tila isang linta na nakakapit sa braso ni Leandro. Bawat tawa nito ay tila isang insulto sa alaala ng pagsasama ni na Flora at Leandro. At si Doña Amalia, nananatili itong tuwid ang likod. Ang kanyang muka ay puno pa rin ng mapanghamak na tingin sa bawat tauhan ng paliparan na lumalapit sa kanila. Miss, pakibilisan naman ang pag-aasikaso sa aming mga bag. Hindi nyo ba alam kung sino ang kinakausap ninyo? Kami ang mga Valencia ng Laguna at hindi kami sanay na pinaghihintay. Ang marahas na boses ni Doña Amalia, na kahit mula sa malayo, ay tila naririnig ni Flora sa kanyang isipan. Naramdaman ni Flora ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga palad ay bahagyang nagmoist sa loob ng kanyang puting guwantes. Isang pamilyar na hapdi ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ang hapdi ng hospital hallway, ang hapdi ng bawat sampal at bawat salitang
walang kwenta na ipinukol sa kanya noon. Para siyang muling ibinalik sa panahong siya ay isang asawang walang boses, isang ulilang walang sandigan. Ngunit sa halip na yumuko, dahan-dahang itinaas ni Flora ang kanyang baba. Inayos niya ang kanyang itim na kurbata at hinawakan ang hawakan ng kanyang flight case. Ang bawat gintong guhit sa kanyang balikat ay tila naglalabas ng init na nagpapatatag sa kanyang kalooban. Captain Macapagal, the pre-flight checks are done. The crew is ready for boarding. Ang ulat ng isa sa mga ground staff na lumapit sa kanya nang may malalim na paggalang. Thank you. I'll be there in a minute. Ang sagot ni Flora. Ang kanyang boses ay malamig, matatag, at puno ng awtoridad. Isang tinig na hinding-hindi makikilala ng mga Valencia bilang ang boses ng babaeng dati nilang inaalipusta. Naglakad si Flora sa gitna ng terminal. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang ritmo ng isang paparating na katarungan. Nadaanan niya ang glass window na tapat sa VIP lounge. Sa isang sandali, nagtama ang paningin nila ni Leandro sa pamamagitan ng salamin. Ngunit dahil sa refleksyon ng araw at sa suot na aviator shades ni Flora, hindi siya nakilala nito. Nakita lamang ni Leandro ang isang matikas na piloto na naglalakad ng may dangal. Isang taong itinuturing niyang tauhan lamang. Isang mapait na kaisipan ang pumasok sa isip ni Flora. Kung alam lang ni Leandro na ang buhay nilang tatlo ay nakasalalay sa mga kamay na dati niyang tinawag na madumi at pabigat. Baka lumuhod ito sa takot bago pa man makatuntong sa eroplano. Pumasok na si Flora sa jet bridge patungo sa eroplano. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglayo sa lupang puno ng pait at isang paglapit sa langit kung saan siya ang reyna. Pagpasok niya sa loob, sumalubong sa kanya ang bango ng bagong linis na cabin at ang ngiti ng kanyang mga flight attendant. Welcome on board, Captain. Bati nila. Tumango si Flora at dumiretso sa cockpit. Habang isinasara niya ang pinto ng flight deck, naramdaman niya ang pagsasara rin ng huling pintuan ng kanyang pagiging biktima. Ang cockpit na ito ang kanyang kaharian. Ang mga instrumentong ito ang kanyang mga saksi. This is PR-101, ready for passenger boarding. Ang sabi ni Flora sa kanyang radyo. Sa labas narinig ang anunsyo sa buong terminal. Final boarding call for flight PR-101 to Singapore. All business class passengers, please proceed to gate 7. Narinig ni Flora ang tunog ng mga yabag ng mga pasaherong pumapasok sa eroplano. Alam niyang naroon na sila. Nararamdaman niya ang bigat ng kanilang presensya sa likod ng pinto ng cockpit. Ang mga anino ng kanyang kahapon ay nakaupo na sa business class. Naghihintay na dalhin ng babaeng akala nila ay wala ng pakpak. Ang hangin sa loob ng cockpit ay puno ng amoy ng kuryente at kape. Isang pamilyar na bango na nagbibigay kay Flora ng pakiramdam ng katiwasayan. Habang ang dambuhalang eroplano ay dahan-dahang humahati sa mga puting ulap, naramdaman ni Flora ang bawat kislot ng makina sa kanyang mga palad. Ito ang kanyang santuwaryo. Ngunit sa likod ng makapal at selyadong pinto ng flight deck, alam niyang naroon ang mga taong minsang naging bagyo sa kanyang buhay. Sa loob ng business class cabin, hindi ang katahimikan ng langit ang namamayani. Si Leandro at Corazon ay tila nakikipagkarera sa ingay ng hangin sa kanilang mahinang pagtatalo. Can you please stop, nagrereklamo, Corazon? Malaki ang mawawala sa atin kapag hindi natin naayos ang pirma sa Singapore, ang naiiritang bulong ni Leandro.
Ang kanyang muka ay bakas ang stress na hindi kayang itago ng kanyang mamahaling suit. I'm not complaining, Leandro. I'm just saying na masyadong risky itong ginagawa natin. What if the authorities find out about the Bulacan property? Ang balik na asik ni Corazon habang mabilis na nilalagok ang kanyang wine. Ang kanyang mga mata ay panay ang sulyap sa paligid. Sa kabilang upuan, si Doña Amalia ay tila isang reyna na nawawalan ng pasensya. Miss! Ang tawag niya sa isang flight attendant sa paraang tila ito ay isang aliping hindi nakakarinig. Ang kumot na ibinigay niyo ay masyadong manipis. Gusto niyo ba akong magkasakit? Palitan niyo ito ng bago at siguraduhin mong mainit. Habang nangyayari ang lahat ng ito, lumabas si Flora mula sa cockpit para sa isang mabilis na cabin inspection. Isang tungkulin na madalas niyang gawin para masigurado ang kaligtasan ng lahat. Nakasuot siya ng kanyang aviator shades at ang kanyang sombrero ay bahagyang nakatabing sa kanyang muka. Nang dumaanan siya sa business class, nakita niya ang isang batang babae sa dulo ng hilera. Marahil ay 6 na taong gulang na umiiyak ng tahimik habang nakayakap sa isang luma at kupas na manika. Ang bata ay natatakot sa bawat bahagyang pag-uga ng eroplano. Napatigil si Flora. Sa isang sandali, hindi niya nakita ang mga Valencia. Ang nakita niya ay ang sarili niya noong siya ay bata pa. Natatakot at naghahanap ng sandigan. Lumuhod si Flora sa tapat ng bata, isang kilos na puno ng lambing na kailanman ay hindi naranasan ng mga taong nakaupo sa harap nito. Don't be afraid, little one. Ang mahinang bulong ni Flora, ang kanyang boses ay tila isang oyay na nagpatahimik sa pag-iyak ng bata. Ang mga ulap na iyon ay sumasayaw lang para sa atin. Look, your doll is brave, right? You have to be brave too, like a pilot. Ngunit nang tumayo si Flora, nagtama ang kanyang paningin kay Doña Amalia, na noon ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Sandaling tumigil ang mundo ni Flora. Ang matanda ay tila pilit na inaalala kung saan nito narinig ang boses na iyon. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, mabilis na tumalikod si Flora at bumalik sa cockpit. Pagpasok niya sa flight deck, sumalubong sa kanya ang mapulang liwanag mula sa weather radar. "Captain, look at the radar," ang seryosong sabi ni First Officer Paulo. "The low-pressure area has developed into a severe tropical storm. It's right in our path." Nagbabaga na ang pula sa monitor, Captain. "It's a wall of storm clouds." Huminga ng malalim si Flora. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa control yoke. Ang langit ay hindi na sumasayaw. Ngayon, ito ay nagsisimula ng magngit-ngit. "Diyos ko, iligtas mo ako! Ibibigay ko ang lahat ng pera ko. Huwag mo lang akong hayaang mamatay sa lugar na ito." Ang boses ni Leandro ay hindi na ang boses ng isang makapangyarihang negosyante. Ito ay boses ng isang batang takot na takot, nagmamakaawa sa langit na matagal na niyang kinalimutan. Sa bawat marahas na pag-uga ng eroplano, ang kanyang muka ay nawawalan ng kulay, nagiging kasing puti ng papel na pinirmahan niya noon para nakawan ang kanyang asawa. Sa loob ng kabina ng business class, ang karangyaan ay naglaho sa isang kurap. Ang mga baso ng mamahaling wine ay nagbagsakan sa sahig. Ang mapulang likido ay kumalat sa carpet na tila ba sariwang dugo sa gitna ng kaguluhan. Ang mga gamit na nasa itaas na compartment ay nagsimulang maglaglagan. Bawat pagtama sa sahig ay nagdudulot ng kaba sa mga pasaherong noon ay nakakapit na ng mahigpit sa kanilang mga upuan. "Leandro, gawin mo ang lahat!"
Tawagan mo ang may-ari ng airline na ito. Hindi tayo pwedeng mamatay rito. Ang histerikal na sigaw ni Corazon. Ang kanyang ayos na buhok ay gulo-gulo na. At ang kanyang mga brilyante ay tila wala ng silbi sa harap ng nagngangalit na kalikasan. Sa takot, pilit niyang isinisiksik ang sarili kay Leandro, ngunit marahas siyang itinulak ng lalaki para lamang maabot nito ang oxygen mask na tila ba sa sandaling iyon, ang sarili lamang nito ang mahalaga. Si Doña Amalia ay nakasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang krus na ginto. Ang kanyang labi ay nanginginig, pilit na bumibigkas ng mga dasal na tila ba sinusubukan niyang suhulan ang tadhana. Ngunit sa isang malakas na pagbulusok ng eroplano, ang matanda ay tuluyang nawalan ng malay. Ang kanyang ulo ay bagsak sa gilid, biktima ng sariling takot at mahinang puso. Habang ang lahat ay nalulunod sa takot sa likod, sa loob ng cockpit, ang kapaligiran ay kasing lamig ng yelo. Ang bawat pagyanig ng dambuhalang bakal ay nararamdaman ni Flora hanggang sa kanyang mga buto. Ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati ay naglalaba at nagluluto para sa mga taong nasa likod niya, ay ngayon ay mahigpit at matatag na nakahawak sa control yoke. Sa gitna ng kadiliman ng ulap at ng nakakasilaw na liwanag ng kidlat sa labas, ang muka ni Flora ay tila gawa sa bato. Nakikita niya sa kanyang isipan ang bawat muka ng pasaherong nakasalalay sa kanya, pati na ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Isang bahagi ng kanyang kalooban ang bumubulong. Ito na ang karma nila. Hahayaan mo ba silang lamunin ng langit? Ngunit mabilis na iwinaksi ni Flora ang kaisipang iyon. Hindi siya ang tadhana, siya ang piloto. Ang kanyang dangal ay hindi nakasalalay sa paghihiganti, kundi sa pagliligtas. Ang bawat pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay simbolo ng kanyang huling tagumpay laban sa pait ng nakaraan. Captain, ang wind shear ay masyadong malakas. Hindi natin ma-stabilize ang altitude. Sigaw ni Paulo, ang kanyang boses ay may halong desperasyon. Hindi tayo susuko, Paulo. Panatilihin ang focus. I-adjust ang thrust. Ngayon! Ang utos ni Flora, ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng ulap. Sa bawat segundong lumilipas, ang eroplano ay tila isang maliit na laruan sa kamay ng higanteng bagyo. Ang tunog ng hanging humahampas sa labas ng bintana ay tila mga sigaw ng libu-libong kaluluwa. Tumingin si Flora sa radar. Ang lahat ay kulay pula. Isang pader ng kamatayan na kailangang lagpasan. Naisip ni Flora, sa huling sandali ng buhay, ang pera ba ni Leandro o ang kapangyarihan ni Doña Amalia ang makakapagligtas sa kanila? O ang kasanayan ng babaeng minsan nilang itinapon sa kangkungan? Ang kabalintunaan ng buhay ay tila isang mapait na tula na isinusulat sa gitna ng kidlat. Biglang isang nakakabulag na liwanag ang bumalot sa buong cockpit, kasunod ng isang malakas na pagyanig na tila ba ang buong eroplano ay hinati sa dalawa. Ang mga ilaw sa dashboard ay biglang nag-flicker at ang babala ng engine failure ay nagsimulang tumunog sa loob ng silid. Isang matalim na kidlat ang tumama sa kanang makina ng eroplano. Ang apoy ay sandaling sumiklab bago ito namatay. Iniwan ang eroplano na umaasa na lamang sa natitirang lakas. Captain, engine number 2 is out. Nawawalan tayo ng kuryente. Sa gitna ng tumitiling alarma
at ng kadilimang dahan-dahang lumulukob sa kanilang paningin, ang tanging natitira na lamang ay ang tibok ng puso ni Flora at ang katanungang hindi pa nasasagot. Mapapatawad ba ng langit ang mga nagkasala? O ito na ang huling hantungan ng lahat? Tanmo, sa loob ng nagdidilim na cockpit, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga pulang babala mula sa dashboard na tila mga nagpupuyos na mata sa gitna ng gabi. Ang bawat alarma ay nagsasabay-sabay, isang nakatutulig na ingay na nagpapahiwatig ng papalapit na panganib. Hawak ni Flora ang control yoke ng mas mahigpit pa sa anumang bagay na hinawakan niya sa kanyang buhay. Nararamdaman niya ang paglaban ng dambuhalang bakal, ang pagnanais nitong bumigay sa hila ng grabidad. Paulo, manual control, maintain pitch, hindi tayo bibitaw. Ang utos ni Flora, ang kanyang boses ay hindi natinag kahit na ang buong paligid ay tila guguho na. Bago niya gawin ang huling maniobra para patatagin ang eroplano, inabot ni Flora ang mic ng public address system. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang takot ay mas nakamamatay kaysa sa bagyo. Kailangan ng mga pasahero ng isang angkla. At kailangan ng mga Valencia na malaman kung sino ang humahawak sa kanilang hininga. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang inyong captain, Flora Macapagal. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong kabina, mula sa pinakamurang upuan sa dulo hanggang sa marangyang business class. Ito ay isang boses na malalim, matatag, at puno ng kapangyarihan. Sa business class, si Leandro na noon ay nakasubsob ang mukha sa kanyang mga tuhod habang humihikbi, ay biglang napatitig sa speaker sa itaas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang paghinga ay tila tumigil. Ang pangalang Flora Macapagal ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang pandinig. Mas matindi pa kaysa sa kidlat na tumama sa makina ng eroplano. Flora, ang mahinang bulong ni Leandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na takot at gulat. Hindi maaari. Patay na ang karir niya. Basura na siya. Si Corazon, na noon ay putlang-putla at nanginginig, ay napatingin din sa kisame ng eroplano. Ang boses na iyon, ang boses na dati ay mahinhin at laging sumusunod sa kanilang mga utos, ay ngayon ay nag-uutos sa langit. Makinig kayo ng mabuti. Patuloy ni Flora sa intercom. Ang bawat salita ay binibitawan ng may katiyakan. Nararanasan natin ang matinding bagsik ng kalikasan. Ngunit tinitiyak ko sa inyo, hanggat ako ang nasa kontrol na ito, walang sinuman ang maiiwan. Ipagkatiwala ninyo ang inyong kaligtasan sa akin. Manatiling nakaupo at higpitan ang inyong mga seatbelt. We will overcome this. Magtiwala kayo. Sa sandaling iyon, ang mga pasaherong kanina ay sumisigaw ay biglang tumahimik. May kung anong mahika sa boses ni Flora na nagbigay ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Ngunit para kay Leandro, ang boses na iyon ay hindi pag-asa. Ito ay isang hatol. Ang bawat salita ni Flora ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kababaan. Ang babaeng itinapon niya. Ang babaeng tinawag niyang walang silbi. Ang siyang tanging nakatayo sa pagitan niya at ng kamatayan. Biglang dumilat ang mga mata ni Doña Amalia na noon ay dahan-dahang nagkakamalay. Narinig niya ang huling bahagi ng anunsyo. Ang boses na iyon, ang nauutal na sabi ng matanda, ang kanyang kamay na may suot na ginto ay humawak sa kanyang leeg. Anak, ang boses na iyon, siya ba ang ulilang iyon?
Hindi nakasagot si Leandro. Ang tanging nagawa niya ay ang yumuko ng lalong mababa. Ang kanyang muka ay puno ng kahihiyan na mas matindi pa sa takot na mamatay. Prepare for impact bracing! Ang huling sigaw ni Flora sa intercom bago muling bumulusok ang eroplano patungo sa isang makapal na ulap. Ang bawat hibla ng kalamnan sa mga braso ni Flora ay tila puputok na sa tindi ng tensyon. Isang makina na lamang ang umaandar at ang dambuhalang eroplano ay tila isang sugatang ibon na pilit na ibinabalanse sa gitna ng hangin. Sa labas, ang ulan ay tila mga latigo na humahampas sa windshield, ngunit ang paningin ni Flora ay nakatitig lamang sa instrumentong nagsasabing, malapit na ang lupa. Captain, runway lights in sight! 1 mile to touchdown! Ang sigaw ni Paulo, ang boses ay puno ng pag-asa at kaba. Gear down! Flaps full! Paulo, assist me with the rudder! Ang utos ni Flora, ang kanyang boses ay nananatiling matatag sa kabila ng pagtagaktak ng pawis sa kanyang likuran. Nararamdaman niya ang panginginig ng buong katawan ng eroplano nang magsimulang sumayad ang mga gulong sa basang semento ng runway. Isang marahas na pag-uga ang yumanig sa lahat. Ang tunog ng pagkaskas ng goma sa semento ay tila isang mahabang buntong hininga ng kaligtasan. Sa loob ng kabina, ang mga pasahero ay dahan-dahang napahinto sa kanilang pag-iyak nang maramdamang unti-unti nang bumabagal ang sasakyan hanggang sa tuluyan itong huminto sa dulo ng runway. Katahimikan. Isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa eroplano bago ito napalitan ng malakas na palakpakan at hiyawan ng kagalakan mula sa mga pasahero. Marami ang nagyakapan. Ang iba ay humahalik sa sahig. Nagpapasalamat sa himalang kanilang naranasan. Dahan-dahang binitiwan ni Flora ang control yoke. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Inalis niya ang kanyang aviator shades at huminga ng malalim. Tagumpay siya. Hindi lamang niya nailigtas ang daan-daang buhay, kundi napatunayan niya sa sarili niyang ang langit ay kanya pa rin. Tumayo si Flora. Inayos ang kanyang uniforme at isinuot ang kanyang sombrero. Binuksan niya ang pinto ng cockpit at lumabas patungo sa business class cabin. Ang unang sumalubong sa kanyang paningin ay si Leandro. Ang lalaki ay nakaluhod sa sahig, gulo-gulo ang buhok at basa ang pantalon dahil sa natapong wine at takot. Sa tabi nito, si Corazon ay nakatulala. Tila nawala sa katinuan habang yakap ang kanyang mamahaling bag na ngayon ay punit na ang handle. Si Doña Amalia naman ay namumutla at tila hindi makapaniwala sa nakikita. Nang tumayo si Flora sa harap nila, tila tumigil ang mundo para sa mga Valencia. Ang matikas na babaeng nasa harap nila, suot ang uniforme ng isang captain, ay ang babaeng 3 taon nilang tinawag na basura. Flora, ang nauutal na sabi ni Leandro, pilit na tumatayo ngunit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ikaw ba talaga yan? Tumingin si Flora ng diretso sa mga mata ni Leandro. Walang galit sa kanyang paningin. Ang naroon ay isang uri ng awa na mas masakit pa sa anumang sampal. Sana sa pagbabanyo sa eroplanong ito, Leandro, matutunan niyo kung ano ang tunay na halaga ng buhay na hindi nabibili ng ninakaw na pera. Hindi na hinintay ni Flora ang sagot. Naglakad siya patungo sa exit door na noon ay binubuksan na ng mga flight attendant. Ngunit sa paglabas nila sa jet bridge, hindi pulang carpet o mga bulaklak ang naghihintay para sa mga Valencia. Isang grupo ng mga pulis at kinatawan mula sa National Bureau of Investigation ang nakatayo doon.
Mr. Leandro Valencia and Miss Corazon Evangelista? Ang tanong ng opisyal habang inilalabas ang isang warrant of arrest. You are under arrest for multiple counts of tax evasion, falsification of documents, and large-scale fraud. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Tumingin siya kay Flora, nagmamakaawa. Flora, tulungan mo ako. Asawa mo pa rin ako. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Flora bago siya tuluyang lumakad palayo. The divorce was finalized 3 years ago, Leandro. You signed it, remember? You said I was a reject. Today, it's the law that's rejecting you. Habang pinapaspasan ng posas ang mga kamay ni Leandro at Corazon, at habang pilit na inaalalayan ng mga medical staff ang naghihisteryang si Doña Amalia, nagpatuloy si Flora sa paglalakad ng may taas noo. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig ng airport ay tila isang huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Captain Flora! Ang boses na iyon ay hindi nagmula sa isang opisyal o sa isang galit na kaaway. Ito ay isang boses na malambot, nanginginig sa kagalakan, at may dalang amoy ng mga lumang pandesal at tapat na pagmamahal. Paglingon ni Flora, nakita niya si Nanay Isabel sa gitna ng mga tao sa arrival area. Ang matanda ay nakasuot ng maayos na damit, at sa tabi niya ay ang kanyang anak na lalaki na noon ay mukhang maunlad na rin ang buhay. Hindi nag-atubili si Flora. Sa gitna ng paliparan, sa harap ng kanyang mga crew at mga pasahero, niyakap niya ng mahigpit ang matandang babaeng naging tanging sandigan niya sa loob ng mansyon ng mga Valencia. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi, tanging mga luha ng pasasalamat at ginhawa ang dumaloy sa kanilang mga pisngi. Ang utang na loob ni Flora kay Nanay Isabel ay hindi isang pasanin, kundi isang ugnayan ng dalawang kaluluwang nagtulungan sa gitna ng dilim, isang buwan matapos ang madulang paglapag ng Flight PR-101. Ang mga pahayagan at social media ay punong-puno ng balita tungkol sa pagbagsak ng kumpanya ng mga Valencia. Ang hiya na pilit na itinatago ni Doña Amalia ay naging isang pampublikong tontonan. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay kinumpiska ng gobyerno para mabayaran ang mga utang sa buwis at ang mga taong kanilang nadaya. Nagpasya si Flora na bisitahin si Leandro sa kulungan bago ang huling pagdinig ng kaso. Hindi niya ito ginawa para manumbat o para pagtawanan ang kalagayan nito. Ginawa niya ito para sa sarili niyang kapayapaan. Sa likod ng rehas, si Leandro ay tila isang anino na lamang ng lalaking dati ay mapang-api. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa malamig na bakal. Sa kabilang selda, naririnig ang boses ni Corazon na nakikipag-away sa ibang mga bilanggo. Isang palatandaan na ang kanyang dating ganda at yaman ay wala ng silbi sa loob ng 4 na sulok ng semento. Flora, please, patawarin mo ako. Ang bulong ni Leandro nang makita ang dating asawa. Kausapin mo ang mga abogado mo. Bawiin mo ang mga ebidensya. Hindi ko kakayanin dito, Flora. Alam mo namang mahal kita, di ba? Nagkamali lang ako. Tumingin si Flora kay Leandro nang may malalim na katahimikan. Hindi niya naramdaman ang galit na dati ay nagpapakulo sa kanyang dugo. Ang naroon ay isang malawak na espasyo ng kawalan. Hindi pag-ibig ang tawag doon, Leandro. Ang mahinahong sagot ni Flora. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw, hindi nananakit, at hindi nagpapabagsak ng kapwa. Patawad?
Matagal na kitang pinatawad. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat mo sa aking paglipad. Inilabas ni Flora mula sa kanyang bag ang titulo ng bahay sa Bulacan. Ang bahay na matagumpay niyang nabawi sa tulong ng kanyang mga naipon at ng mga legal na hakbang na ginawa niya. Ito ang bahay na sinubukan mong nakawin sa akin, sabi ni Flora habang ipinapakita ang dokumento. Ito ang magiging tahanan ni Nanay Isabel at ng kanyang pamilya. Doon sila titira, malayo sa pait na idinulot ninyo. At ikaw, Leandro, mananatili ka rito hanggang sa mabayaran mo ang bawat sentimong kinuha mo sa mga taong naniwala sa iyo. Tumalikod si Flora nang hindi na hinihintay ang sagot ni Leandro. Ang mga pagsusumamo at pag-iyak ng lalaki ay unti-unting humina habang naglalakad siya papalabas ng presinto. Sa labas, sumalubong sa kanya ang mainit na sikat ng araw at ang malawak na asul na langit. Pumunta si Flora sa sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang mga magulang. Inilapag niya ang kanyang pilot wings sa ibabaw ng puntod ng kanyang ama. Doon, sa ilalim ng malalagong puno at sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang huling bugso ng emosyon. Papa, nakabalik na po ako sa langit. Ang bulong niya habang hinahaplos ang malamig na marmol. Hindi lang po ako naging piloto ng eroplano. Naging piloto na rin po ako ng sarili kong buhay. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging ulan na nagbigay buhay sa isang bagong Flora. Wala na ang takot, wala na ang kahihiyan. Ang natira na lamang ay ang isang babaeng marunong lumipad nang mag-isa sa itaas ng mga ulap kung saan ang tanging batas ay ang kalayaan at ang wagas na pagmamahal sa sarili. Ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang gumuguhit sa malawak na runway ng paliparan, kulay ginto at rosas, na tila isang bagong pahina ng isang aklat na kailanman ay hindi na mababura. Nakatayo si Captain Flora Macapagal sa tapat ng dambuhalang bintana ng terminal, pinapanood ang pagsilip ng araw. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagmamadali. Walang mabigat na dalahin sa kanyang dibdib at wala ng mga aninong humahabol sa kanyang bawat hakbang. Maraming nagtatanong sa kanya kung napatawad na ba niya ang mga Valencia. Sa tuwing naririnig niya ang tanong na iyon, isang matamis at payapang ngiti lamang ang kanyang isinasagot. Ang pagpapatawad, para kay Flora, ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit o binabaliwala ang kawalang katarungan. Ang pagpapatawad ay ang desisyon niyang putulin ang huling hibla ng emosyong nag-uugnay sa kanya sa mga taong nanakit sa kanya. Malaya na siya dahil hindi na galit ang nagpapatakbo sa kanyang buhay, kundi ang pagmamahal sa sarili at ang dedikasyon sa kanyang sinumpaang tungkulin. Sa bahay sa Bulacan, ang halakhak ni Nanay Isabel at ng kanyang mga apo ay muling nagbigay ng buhay sa mga dingding na dati ay saksi lamang sa kalungkutan. Ang mga bulaklak sa hardin ay muling namumukadkad, tila nakikiramay sa kagalakang namamayani sa paligid. Ang bahay na iyon ay hindi na simbolo ng isang nawalang pamana, kundi isang kanlungan ng mga taong marunong magpahalaga sa tunay na kabutihan. Habang isinusuot ni Flora ang kanyang pilot's cap, nadama niya ang bigat ng 4 na gintong guhit sa kanyang balikat. Isang bigat na hindi nakakapagod, kundi nakakapagpataas ng dangal. Ang bawat flight na kanyang pinamumunuan ay isang paalala na ang isang babae, gaano man siya ibagsak ng tadhana at ng mga mapang-aping tao, ay laging may kakayahang muling tumayo at lumipad ng mas mataas pa sa dati niyang kinalalagyan. Ngayon,
Ang kwento ni Flora ay naging inspirasyon sa marami. Isang patunay na ang utang na loob ay hindi dapat maging dahilan ng pang-aalipin at ang hiya ay hindi dapat gamitin para itago ang katotohanan. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi matatagpuan sa yaman ng kanyang asawa o sa ningning ng kanyang apelyido, kundi sa katatagan ng kanyang kaluluwa sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Naglakad si Flora patungo sa kanyang eroplano. Ang bawat hakbang niya ay may kasiguraduhan. Sa kanyang huling sulyap sa lupa bago pumasok sa cockpit, bumulong siya sa hangin ng isang pasasalamat. Salamat sa sakit, dahil ito ang nagturo sa kanya kung paano maging matapang. Salamat sa dilim, dahil ito ang nagpakita sa kanya ng ganda ng sarili niyang liwanag. Sa itaas ng 30,000 talampakan, habang ang eroplano ay dahan-dahang lumulutang sa ibabaw ng mga puting ulap, naramdaman ni Flora ang ganap na katahimikan. Wala nang ingay ng panunumbat, wala nang tinig ng pagmamaliit. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinahong ugong ng makina at ang tibok ng kanyang pusong puno ng pasasalamat. Ang langit ay malawak, walang hanggan, at higit sa lahat, ito ay kanya. At sa bawat paglipad niya patungo sa abot-tanaw, alam ni Flora na hinding-hindi na siya muling magiging isang ibong nakakulong. Dahil ang babaeng natutong lumipad sa gitna ng bao ay hindi na muling matatakot sa anumang hangin. Ang huling sulyap ni Captain Flora sa asul na kalangitan ay hindi lamang pagtatapos ng isang mahabang lipad, kundi ang simula ng isang buhay na wala ng takot at puno ng kapayapaan. Mga mahal kong tagapakinig, naramdaman niyo rin ba ang gaan ng bawat hininga habang pinapanood natin siyang lumayo sa mga anino ng kanyang kahapon? Maraming salamat sa paglalakbay kasama ko hanggang sa huling sandali ng kwentong ito. Aaminin ko sa inyo, habang isinusulat ko ang tagpo sa ospital, kung saan ang pagod at puyat ni Flora sa pagtatahi ng vest ng kanyang asawa ay nauwi lamang sa isang malupit na sampal at pagtataksil, ay tila nadurog din ang aking puso. Ang bawat salita ay hango sa mga totoong hibla ng buhay. Mula sa mga babaeng ang mga pangarap ay itinago sa ilalim ng duster at ang mga luha ay ibinaon sa katahimikan. Tulad ng isang pilot wings na kailangang dumaan sa matinding init bago kuminang. Ang ating mga pagsubok ang humuhubog sa ating tunay na halaga. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Flora, pipiliin niyo rin bang patawarin ang inyong sarili at lumipad palayo? O mas nanaisin ninyong makitang nagdurusa ang mga taong sumira sa inyo? Ngayon, habang dahan-dahang nagtatapos ang ating audio, nais kong malaman kung ano ang inyong ginagawa. Marahil ay nagluluto kayo ng hapunan, nagpapahinga sa sofa, o abala sa pag-aayos ng tahanan. Ibahagi nyo naman sa comment section kung saan kayo naroroon at kung ano ang naramdaman ninyo sa huling kabanatang ito. Huwag ding kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan. Dahil baka may isang pusong naghihintay din ng inspirasyon para muling bumangon. Hangad ko ang inyong kaligtasan at naway makahanap kayo ng lakas na bitawan ang anumang nagpapabigat sa inyong kalooban. Tandaan, kayo ang kapten ng inyong sariling buhay at laging may malawak na langit na naghihintay sa inyong muling paglipad. Pamagat ng kwento. Ang paglipad ng pusong sugatan, paalala. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin
at maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.